Nananawagan po ako sa lahat ng sumusuporta kay Divine Adili at Rene Baterbonia. Alam natin na isa sa pinakabastos na tao ngayon na tumutulig mismo sa taong namatayan ay si Pepe Alas. Pero itong taong to, ang tinutuligsa at binabastos niya mismo ay si Rene Baterbonia, McDonald's at mga empleyado nito. 1.4 million views na siya sa ngayon at sinishare po siya ng mga troll. Pero bago ko i-discuss ang sobrang bibigat na mga kaso na pwedeng isampa sa content creator na to, panoorin nyo muna yung video. Hello po. Pwedeng ma-inquire po yung baka Rene dito. Baka Rene dito. May nagbigay po sa akin sa labas eh. Hindi nga, correct. Rene Baterbonia po. Parang female po yun. Hindi po. 67 pesos ata. Legit kaya yan? Bakit kasi sabi kasi kami kasama po dito. Okay po. So di po totoo to? Ay, Hindi sa mga selected stores lang din po yung mga ganyan. dun sa labas kuya eh. Oo. Kasi wala rin po kasi kami pinapalabas din po. Rene Baterbonia. Okay. Thank you, sir. Baka Rene dito. Baka Rene dito. Rene Baterbonia. Let's go, baby. 187k.4 na likes. At hinighlight mo pa talaga yung mga reaksyon ng mga tao na inuutok mo. Sabi mo binigay sa labas. Sana paglabas mo, tumakbo ka agad kung sino man ang nagbigay sa'yo ng flyer na yon or promo card. Inakanta-kanta mo pa ang baka Rene dito, baka Rene dito. Possibly, ikaw yung gumawa ng promo card para maisakatuparan ang imagination mo na mag-trend ang video mo. Super trending po, kuya, ang pang-iinsulto mo sa yumao, sa mga empleyado, pati na rin sa McDonald's mismo. Fact check natin to, wala pong ganito ang McDonald's. Kasi yung McDonald's mismo kailangan din kumuha ng consent sa pamilya Baterbonia. So wala ka na, X ka na dito. Pero ginamit mo ang brand, ang pangalan, pati ang logo. Kahit pa sabihin mong prank mo to. Mabigat ba ang maging kaso ng content creator na to? Mabigat at seryosong usapin ang paggamit sa pangalan ng yumao, lalo na para sa clout o peking balita. Narito ang mga posibleng kasong legal na pwedeng isampa batay sa batas ng Pilipinas laban sa content creator na gumawa nito. Kung si Nanay Robilin po ang magsasampa ng kaso dahil siya po ang may anak na ginamit ng content creator na ito, posibleng mas mabigat ang kahihinatnan ng parusa sa taong ito. Bagamat patay na ang biktima, again, i-highlight natin, patay na po ang biktima. Pinoprotektahan ng batas ang kanyang memorya at ang kanyang pamilya laban sa malisyosong paninirang puri. Bastos ka, sir. Bastos ka, kuya. Di mo na nirespeto yung patay na. Akala mo yata usapang bata lang to. Hindi mo man lang inisip ang maaapektuhan ng ginagawa mo. Sobrang daming tao. Cyber libel, Section 4C ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act 10175. Ang basis, ayon sa Article 353 at 355 ng Revised Penal Code, ang paninirang puri ay maaari ding magawa laban sa alaala ng isang patay kung ito ay nagdudulot ng kahihiyan o insulto sa kanyang mga naiwang kamag-anak. 1.4 million views. Dahil ginamit ang internet, TikTok or social media upang ikalat ang peking promo card at maling narrative. Yeah, pasok ito sa cyber libel na may mas mabigat na parusa. Baka Rene dito, baka Rene dito, ready sa presinto, piyansang libo-libo. Pagsasampa naman ng civil damages, Article 26 at Article 2219 ng Civil Code. Ang basis,
Ang Article 26 ng Civil Code ay nag-aata sa lahat na irespeto ang dignidad, personalidad at pribadong buhay ng kapwa. Pwedeng humingi ng danyos, moral damages ang pamilya dahil sa matinding emosyonal na pagdurusa or mental anguish at pambabastos sa alaala ng isang atleta na pinarangalan pa ng Senado sa pamamagitan ng Senate Resolution number 472. Hining may ambag talaga siya. Wala kang karapatang mambastos ng ganun-ganun lang at basta-basta. Eto pa, para sa McDonald's bilang private entity. Malinaw na nilabag ng content creator ang pagmamay-ari at imahe ng kumpanya nang gumawa ito ng peking material. Trademark infringement at unfair competition. Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Pasihan, ginamit ng vlogger ang opisyal na logo, golden arches, pangalan at mga sikat na produkto ng McDonald's tulad ng Big Mac at fries nang walang pahintulot. Ang paggawa ng peking promo card na nagdulot ng kalituhan sa publiko ay isang direktang paglabag sa kanilang intellectual property rights. McDonald's, nakita nyo na po ba yung video na to? Sabi mo prank, cyber libel o civil damages para sa kumpanya. Kung ang prank ay nagdulot ng pagbaba ng reputasyon ng kumpanya, maaari din silang maghabol ng danyos o danyos perwisyo sa komersyo. Kasi iisipin na lang ng mga tao, ang bilis lang gamitin ng McDonald's. Pinagtawanan lang yung McDonald's. Parang hindi ginagalang ang McDonald's. Namitan niya pa talaga ng comedic highlights. Para naman po sa mga hinighlight po or ginamitan ng comedic highlights ng mga staff o empleyado. Cyber libel, slander sa pamamagitan ng social media. Malamang yung mga tao doon na hinighlight mo, pinagtawanan ng mga tao. Basihan, kung ang muka ng mga empleyado ay ipinakita ng walang takip, unblurred, at ginawa silang katawa-tawa, comedic highlights, nagmukhang uto-uto, o inilagay sa maling sitwasyon na sumira sa kanilang reputasyon o nagpanganib sa kanilang trabaho, maaari silang mag-isang magsampa ng kasong cyber libel. Siguro kasi sa'yo nakakatawa, pero pinost mo pa publicly. Okay ka lang ba? Okay lang siya kasi yun nga yung purpose niya. Eto pa, paglabag sa Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 10173. Ang pagkuha ng video sa mga pribadong individual habang nagtatrabaho at ang pag-post nito sa social media para pagkakitaan ng walang nakasulat o malinaw na pahintulot or consent mula sa kanila ay isang seryosong paglabag sa kanilang privacy rights. Dagdag ko pa, lalo pa kung yung mga taong pinicturan mo, video mo, nilagyan mo pa ng comedic highlights ay taga-suporta ng mga yumao. Paano ka na? In-instrumentalize mo pa sila para maisakatuparan ang prank mo. Tagumpay ang plano. Maang-maangan ka pa. Baka Rene dito, baka Rene dito. Eto na ang kaso, eto na ang kaso. Piyansang libo-libo, piyansang libo.